na-restrict yung flow ng diesel sa loob ng common rail, hindi mo na yan mapapagana. Kaya nung sinabi ng pamangking ko na yung daw common rail yan ay na-bend, bend the law, hindi po talaga pwede yun. O sabi, hindi mo naman bine-brake eh, di ba? Pero hindi na po pwede yun kasi na-bend na siya. Hindi na babalik yung mga pyesa doon sa loob sa tamang posisyon. Pero teka, yung mga ball joint yan, pinalitan natin yan? Ito, isa. Kasi yung isa okay. Tayo nagpalit niyan? Sir. Okay. Baka ako mamaya, China rin yan. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman talaga si Jaya, kahit saan ako magpunta. Mukhang magmi-mekaniko ka rin ha, mekaniko dog. O sige, diyan ka lang. Ito pa mga kapatid, sasamantalahin ko po itong pagkakataon. Kung ikaw ay mayroong, hindi naman masasabing mamahalin, pero kung ikukumpara mo to doon sa mga lumang sasakyan, siyempre angat na ng konti itong ikaw ay naka-Montero. Mitsubishi Montero. Modelo na nga ito 2015 na po ito, mga kapatid. Kaya lang, kaya ko sinabing sasamantalahin ko yung pagkakataon. Mayroon kang pampagawa ng iyong sasakyan, mayroon kang budget para dito sa Montero mo, wag mo naman bilhan ng mga shock absorber na bibilin mo dyan sa online. Kasi tingnan nyo mga kapatid, ito yung shock absorber nitong Montero na to, binili sa online. Tingnan nyo po, tumagas kagad yung mga langis. Tingnan nyo yung barcode niya, ayan. Online po ito. Baka sa sa Lazada. Atawa si tingnan nyo naman, tumagas. Yung isa nakakabit pa, tingnan nyo, ayun, Pakita mo nga, Glenn. Akala tuloy namin yung tagas nung nakikita pati doon sa suspension. Ayun, baba mo sa suspension. Puro langis yan, Ang akala namin galing sa makina. Yung pala, yung tagas ng langis na yon ay yung mismong shock absorber. Huwag po kayong magtipid, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng pyesa. Napakadelikado po nito. Yung halimbawa, tumatakbo ka ng mabilis. Mabilis? Hindi mo makontrol. Hindi mo makontrol, Hindi, okay pa sana. Halimbawa, okay, maganda pa yung takbo niya. Nasa highway ka. Tapos biglang nasira, medyo may potholes na konti. Tapos ang bilis mo, 100 ng takbo mo, yung maximum dyan sa highway. Naku, mamamatay ka talaga dito. Ano na-experience mo kanina? Lakas mo kasi hindi ka maririnig. Yung sir, palusong pa naman kami doon sa mahabang para. Oo. Biglang bumigay, naramdaman ko Oo. Tapos yung manibila, hindi ko na... Hindi mo na makontrol. Halos hindi ko makontrol kasi wala nang mag-absorb ng shock Di ba? Wala nang mag-absorb nung akyat baba nitong nung suspension. Kasi ang trabaho nito, pag nag-akyat baba ng ilang beses yan, i-maintain niya yan sa gitna Ganun yan para smooth, para pantay yung andar mo. Since nawala ito, parang gumigewang-gewang kayong ganun. Buti hindi kayo na-disgrasya. Buti hindi kami nagsandaan sir ng takbo. Oo, kasi yan ang test drive natin sa mahabang parang Buti nararamdaman ko, inutsinta ko lang. Oo. Parating na sa baba, doon bumigay. Napakadelikado. Alam niyo mga kapatid, mas maganda pa nga yung luma niya kaya lang puro kalawang na Ay, hindi! Yung luma niya, China rin! Mga kapatid, China rin yung luma niya, Ano ba yan? Saan ba niya pinagbibili to? Online, ito. Bigay din kaagad to, Bakit ganun? Hindi naman to original, Kasi kung ito yung original, may nakalagay talaga to Mitsubishi. So, nakailang palit na siya nang galing sa online. Mga kapatid, huwag nyo nang gagayahin to. Kaya ako ito isiningit sa vlog ko kasi napakadelikado. Buhay nyo ang nakataya dito. Kaya ngayon, papalitan natin yan ng branded na talaga. KYB tayo. Kasi pagka branded mga kapatid, makikita nyo, ayan nakasulat talaga dito na ito ay made in Thailand, Kaya ba? Ito pong isa, wala ka talagang makikita. Wala. Walang brand. Ayan mga kapatid, naku, wag po kayong magtitipid kapag po ang pinag-usapan ay mga suspension parts. Tulad nito, marami na kami pinalitan dito, pati yung tie rod niyan, pati yung mga ball joints, ayun Ayan yung ball joints. Tapos, ito nga shock absorber, kitang-kita nyo, ayan tumagas ang langis. Papalitan na rin ho namin yan ng KYB, kaya ba? Yan yung pangalawa, sa kaliwa. Kaliwa, sige nga. Anak ko. Talagang sabay silang bumigay,
sabay na nasira. Nasira Tumagas Oil seal. yung oil seal, yung langis dito, tumagas. Pero bago pa nga kung tutuusin, no? Bago talaga sir. Kasi Bago. Ayan. Ito ngayon ay ipapalit natin. Ang layo naman talaga dun sa original na KYB. Dito pa lang, ibang-iba na. Kaya magkakaroon ng problema, yung tindig din ito eh. Yung tayo ng sasakyan mismo, magkakaroon ng problema yan. Kaya huwag kayong bibili ng mga shock absorber na galing ng China. Siguro yung ibang pyesa na hindi mga shock absorber, baka pwede nyo pang ikumpara rin muna. Kasi dami na po ng mga experience namin ng mga sasakyan na pinapalitan nila ng galing ng China, hindi po talaga matibay, nasisira po kaagad. Although mga kapatid, ito maraming mga sasakyan ngayon at mga brand ng sasakyan ang gumagamit na talaga ng pyesa na galing ng China. Lalong-lalo na yung mga electric vehicle na mga sikat ngayon. Pero yun, yung mga pyesang inilalagay nila dyan, talagang maayos na pyesa. Hindi katulad nitong mga shock absorber na yan, na bibilin mo sa online, na talagang ang tatak niya, tatakbuhin talaga. Hindi mo yan masasabing pakikinabangan mo dahil wala talagang quality control yung mga pyesa na yan. Kaya hanggat maaari, wag na wag po kayong bibili ng shock absorber, yung mga ball joints, yung mga tie rods, lalong-lalo na kung yan talaga ay brand na hindi kilala. Maraming mga kilalang brand ng pagdating sa tie rod at ball joint. Merong KYB, merong ano pa ba yung ibang 555, di ba? Aisin, may mga ganyan. Yun, mga kilalang brand po yan. Pero yung talagang hindi kasama doon sa mga kilalang brands na yon, wag na wag po kayong bibili niyan. Ngayon ito mga kapatid, ipakita ko lang sa inyo, ito pong ginagawa naming Isuzu Fuego, ito po ay taga Davao po ang may-ari. Ipakita ko lamang po sa inyo yung unang portion ng ginagawa namin, pati yung winch na inilagay ko dito. Ito yung bagong winch na binebenta ngayon ng SR Performance. Halika, tingnan nyo po. Ang laki ng gulong mga kapatid, Ito yung gulong nitong Isuzu Fuego po na ito. Ayan, naka-MOD mag siya. Pasensya na, dumumi lang dahil umulan kagabi. Tapos naka-radar tires po ito. Ang sukat po ng gulong na to ay 33 by 12.5 R15. Ito pong Pajero ko na nandito muna ngayon sa ICU. Ayan, halos parehas din po sila ng gulong. Malaki nga lang po yung built nitong mga radar tires po na to. Kumpara po dito sa nakalagay po dito sa Pajero po ni Sargento. Ngayon, ilagay ko muna rito to. Ayan, laki, bigat. Hindi na magkasya. Dito na lang muna. Ayan. Ito po yung Isuzu Fuego. Medyo talagang naka-offset na yung gulong kasi malaki po talaga yung mags. Ito po ay naka 15 by 10 na MOD mags po ito. Alloy mags po ito. Malaki talaga siya kaya umoffset siya. Ngayon lalagyan na lamang po namin ito ng bushwhacker. Ito po yung double wishbone suspension ng Isuzu Fuego. Dati po itong suspension nito ay katulad lang ng mga suspension po nitong mga crosswind. Ayan. Halos hindi po yan nagkakaiba ng front suspension. Pati sa likod, halos parehas po sila. Pero merong mga Fuego na 4x4, yun po ay naka-double wishbone na rin po yun. Kaya lang, hindi po mataas yung setup nun, yung original na setup ng mga Isuzu Fuego na 4x4. Pero ito po kasi 4x2 lang, na ginawa po namin double wishbone suspension. Kaya kung makikita nyo po sa ilalim, ayan po, naka-Fargo suspension po ito. Yung pong Fargo ay Isuzu rin po ang may gawa nun. Kaya yung suspension po ng Fargo na yan, inilipat lamang namin dito sa Isuzu Fuego na wala na kaming ginalaw dun sa suspension na yon. Wala kaming kinalsuhan, wala kaming inadjust. Basta yung isang buong suspension ng Isuzu Fargo na yon, inilagay po namin dito sa Isuzu Fuego. Kaya pagka ginagamit ng mga nagpa-setup sa amin ng mga naka-double wishbone, yung kanilang mga sasakyan na sinet-up namin, wala silang halos maramdaman na kakaiba doon sa dating hinahawakan nilang mga sasakyan. Kasi po, ang suspension nun ay yung original pa rin na Fargo suspension na iminount lang namin yung chassis nitong Fuego, ng Crosswind, pati yung mga adventure po na nilalagyan namin ng double wishbone suspension. Ngayon mga kapatid, eto na yung winch po na ito. Ayan. Na galing po kay SR Performance.
wala na po yung extra box kasi yung mga unang winch na binili namin kay SR, nakahiwalay pa yung control box niya. Ngayon ito po, isang package na lang siya, nandito na yung control niya, kaya hindi na siya kailangang ilayo pa ng mounting. So ito na po talaga yung kanyang buong winch at ito na yung control box, naka-built-in na po sa kanya. At yun nga po, yung control nito ay nandoon na po sa loob ng sasakyan. Kaya maganda, itong bagong winch po na gawa ng SR na kinukuha po namin dito po kay Miss Patricia, yung dealer po ng SR. Mga kapatid, itong SR, China din po yan. Tulad nga po nung sabi ko sa inyo, mayroong mga produkto na galing ng China na talaga namang quality control ng mga nagtitinda po dito sa Pilipinas. Tulad yan, halimbawa SR, hindi sila pwedeng bigyan ng gawa ng China na walang kwenta kasi masisira ang pangalan ni SR. Pero yung shock absorber na nandun, na binili nung may-ari mismo nung Montero po na yon, kitang-kita yan sa sa online na ganun po yon, makikita nyo yung mga presyo, tapos pipiliin mo na lang kung nakalagay doon Mitsubishi Montero 2014, 2015, yan. Tapos siguro alam naman ng may-ari kung ano itsura ng shock na yon kasi may pinagpalitan na siyang iba. O ayan, sira ka agad. Ang problema doon, kung mabilis ang takbo mo, talagang ikaw ay madidisgrasya. Mga kapatid, pag kayo nagdadrive, huwag kayo matutulog. Pag matutulog kayo, pwede kayong managinip na kayo nagdadrive. Kasi pag nagdadrive kayo at natulog kayo, ganito ang mangyayari sa sasakyan nyo. Pansinin nyo to mga kapatid. Iba yung kulay dito, gray, dark gray, iba rin naman yung kulay dito. Halos silver na yata ito eh. Kasi ito ay bumangga mismo sa truck. Ano talaga to? Front collision po yan. Wasak na wasak yung harapan nito. Pero nakakapagtaka, hindi nabasag yung windshield. Buong buo pa. Ngayon, ang ginawa nung pamangking ko, kasi ay siya ay natulog habang nagdadrive, pumunta dyan sa Bulacan. Merong isang malaking Korean surplus dyan sa Bulacan at nakakabili ka ng mga cuts, parang karne ng baboy, may mga cuts, no? Ito nakabili sila ng talagang hindi mo masabing half cut kasi ito 'yun. Yung iba naman front cut lang dito. So hindi ko lang alam ang tawag doon sa cuts na 'yon kasi nabili nila yung buo na yan na portion, parang 1/3 nitong sasakyan na ito. At magaling din naman yung latero doon sa Baliwag, no, sa Bulacan. Kaya naiporma niya ng maayos itong Hyundai Tucson. Kaso hindi nila napaandar, nagkaroon sila ng problema. Hindi umandar yung makina nito at nagkaroon ng issue sa fuel delivery. Yan. Halos masira na ang ulo nung pamangking ko kung bakit ganun ang nangyari. Kasi nung ito naman ay bumangga, wala namang ibang problema. Napalitan nila halos lahat yung pyesa, naubos na yung karunungan ng mekaniko doon sa Baliwag, hindi pa rin nila napaandar. Ito mga kapatid. Yung common rail po nito, ito. Ayan. Yung common rail nito, ang sinabi ng pamangking ko, yan daw ay na-bend. Parang isang senador, bend the law. Hindi nga pwede pag binend mo yung law. Kasi hindi naandar. So ito na-bend po yan, yung common rail na yan, dating diretso na-bend na ganon. Ngayon, dahil sa mahal itong common rail, pinainitan nila at diniretso nilang ganon. Okay, di ba? Wala kang mahalata na bumaluktot Wala, di mo mahalata Pero ako, dahil sa alam kong bumaluktot siya, medyo may lundupan ng konti, nakaganyan siya. Ayan. Ito ngayon mga kapatid, alam nyo ba yung pyesa dito? Kapag yan ay binuksan mo, hindi mo na mapapatino yung common rail, pati yung dito sa likod. Ayan. Yung iba, tinatry na buksan itong tornilyo na to, kasi ito lang naman yung, ito yung sa sensor Pero meron pa sa loob niyan, na kapag pinakailaman mong buksan yan, hindi mo na yan mapapatino. Magpapalit ka na halos mismo nitong common rail. What more, na baluktot siya. Yumuko siyang ganun. Tapos inunat mo, may mga pyesa sa loob yan. At yung mga pyesa na yon, parang iyan yung ugat mismo na dinadaanan din ng diesel. Kapag ka medyo na-restrict yung flow ng diesel sa loob ng common rail, hindi mo na yan mapapagana. Kaya nung sinabi ng pamangking ko na yung common rail yan
ay na-bend, bend the law. Hindi po talaga pwede yun. O sabi, hindi mo naman bine-break eh, di ba? Pero hindi na po pwede yun kasi na-bend na siya. Hindi na babalik yung mga pyesa doon sa loob sa tamang posisyon. Kung yun man ay mayroong na-press doon na pyesa sa loob nitong common rail, na dadaanan dapat yun ng diesel, hindi na po siya makakadaan ng maayos. At napaka-sensitive po ng mga pyesa na yan. Kaunting problema lang yan, madumihan ang loob niyan, nagkakaroon na po ng problema yung mga ganyang klase ng pyesa. Yan nga pong common rail. Sa scanning na ginawa namin, at yun din po talaga ang lumalabas na problema. Kaso, hindi nila naisip na nabaluktot nga kasi, kaya ang akala nila okay pa nung diniretso nila. So, yun na lamang po siguro ang problema nito. Rumiridondo naman to, ayaw lang talaga magtuloy ng start kasi walang makaakyat na diesel dito sa linya, sa mga injectors. So yun po mga kapatid, kapag may mga ganong issues na nakikita nyo sa inyong mga sasakyan, kahit na ito'y bangga, pero pag na-read naman ng scanner at ang sinasabi lang ng scanner may problema sa common rail, talagang yung common rail po ang tututukan nyo. Balikan nyo na lang yung issue, balikan nyo na lang yung history. Kaya nga po, dito po sa shop, kapag hindi nyo ikinuwento sa amin yung history ng problema ng inyong mga sasakyan, lalo pong tumatagal yung pagdadiagnose. Kaya nung sinabi ng pamangkin ko, ganun ang ginawa nila doon sa common rail, wala na tayong dapat pag-usapan. Maghanap ka na ngayon ng common rail. Maghanap ka ng medyo mura kasi ang halaga nito sa bago, ang pagkakaalam ko, umaabot yan ng 50 to 60,000. Kung kaya ang bago, okay. Kung hindi mo kaya ang bago, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Pero mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko sa inyo, yung mga surplus, kapag ka binili mo yan at sinalpak mo na, minsan bibigyan ka lang ng 1 linggong warranty. Doon sa mga kaibigan natin, diyan sa Santa Cruz, si Miss Rupa, saka si Ariel Sonorio, kahit minsan lumalampas na 1 linggo, hanggat hindi ko pa na-release yung sasakyan, hindi napuputol yung warranty ko. Pero mga kapatid, pag bumili ka rin ng brand new, nabayaran mo na yan, naikabit mo na yan, nahigpitan mo na yung mga tornilyo, may marka na yung mga washers doon, hindi mo na rin yan mababalik. Kaya dapat, ang findings, dapat ang diagnose ay eksakto para hindi maubos ang pera mo sa kabibili ng mga pyesa na brand new. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Palagi lamang po kayo manunood at bawat vlogs ko naman po ay may inilalagay tayong mga tips, mga techniques at kung paano nyo idadiagnose ang problema ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.